He leadeth me, oh blessed thought, oh words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis Marami yung ulam God's ko guys kaysa hand rice. that leadeth me. More on He leadeth me, gulay He tayo. leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes mid seas of deepest gloom, sometimes weary and bound. Kanina pa ako nagutom guys, kaso lang tiniis ko yung gutom dahil naglaba ako. Ganyan ako, kahit gutom na gutom na. Pag kumakain ako, sarap na sarap ako pag gulay. Parang hindi ako nabubuhay guys pag walang gulay. Pag nagluluto ako ng gulay guys, kunti lang, yung kasya lang sa akin. Kasi yung mga anak ko hindi kumakain ng gulay. Kaya pag nagluto ako ng gulay, morning hanggang ano na yan, hanggang gabi na, ulam ko. Kasi yung mga bata hindi kumakain ng gulay. Kaya tipid. Pag namalingki ako guys, over Sunday, kasi malayo kami dito sa palengke. Kung mamasahe ka pababa, 40, paakyat 50 o kaya 60, depende kung mabigat yung dala mo. Kaya namamalingki ako Sunday. Ang ginagawa ko guys, kasi more on gulay ako, bumibili ako ng isda kalahating kilo. Yung kalahating kilo guys, pagdating ng bahay, ang ginagawa ko, piniprito ko yan. Lahat. Kalahating kilo, piniprito ko lahat. Tapos ang ginagawa ko guys, yun yung panghalo ko sa gulay, pakbet, o kaya minsan pag nagpapakbet ako, kasi pag kalahating kilo, ilan-ilan lang eh. Depende kung gaano kalaki. So, ang ginagawa ko guys, pag nagpapakbet ako isang araw, isang isda, ginaganyan ko lang para dumami. Yun yung halo ko sa sa pakbet, isda. Kinabukasan, pag gusto ko namang magsabaw, isang pirasong isda, nilalagyan ko yung malunggay. Maraming malunggay din sa kapitbahay. Maraming malunggay sa kapitbahay, o kaya talbos ng kamote, marami din dyan. Tinatanim namin dun sa kapitbahay namin, yung walang tao, kasi ano sila eh, yung iba monthly umuwi, yung iba naman bihira lang kasi may iba silang mga bahay. Tinataniman namin. So, ang ginagawa ko, sabaw. Bihira lang ako kumakain ng kaning baboy o kaya manok. Kadalasan ng mga bata lang, pero pag ako, gulay-gulay talaga. Minsan lang mamunggo ako. Yung munggo ko naman guys, isang bowl lang na maliit. Ako lang ang kakain din. Sa mga bata, bihira kumakain ng gulay eh. Eh tayo naman kasi yung may mga edad na, wala na sa atin yung masasarap. No, pwede naman kumain ng masarap. Pero sa akin kasi, minsan kasi yung may maramdaman ka na. Sa akin kasi, lalo na high blood ako.
Parang sa akin kasi tapos na akong kumain ng masarap noon. So, it's time for me na i-diet ko yung sarili ko kasi 48 pa lang, ang dami ng sakit na nararamdaman. Aabot pa kaya tayo ng 60. Kaya yun ang iniingatan ko ngayon lang. Dati kasi naman hindi na iingat eh. Kaya sabi ko, kahit sa asawa ko, sabi ko, asawa ko malakas sa rice, high blood din. Lagi ko siyang sinasabihan pag umuwi dito, less rice lang, konti lang, huwag kang masyadong kumain ng marami. Nagagalit pa yun guys kasi tinitipid ko daw siya sa pagkain. Sabi ko hindi ah. Basta ano pang mga ulam na iniisip na masarap. Sabi ko hindi ah. May mga edad na tayo tapos na tayo kumain ng masarap na. Kumbaga, sa panahon ngayon, kung kakain natin masarap na mga baboy-baboy na yan, mga anak na lang natin. Kasi tayo may mga edad na. Careful na sa health. Ito pakbit sa akin guys, ito panghali ah. Yung sobra hapunan. Ganun lang. Minsan din na ako kumakain ng hapunan pag nakaslack ako ng rice. Mga 4 o'clock, 3 o'clock pag nakakain ako ng rice, din ako nagdi-dinner. Sarap ng pakbet. May talbos pa akong kinuha guys. Gusto ko sanang, kanina kasi, pagising ko sa umaga, sabi ko magtatalbos ako. Talbos ng kamote, lagyan ng bagoong kamatis, sibuyas. Tapos biglang na-change ang mind na magpakbit. Yung mga anak ko guys, nasa sa school pa. 1:30 pa yung isa wala sa oras, minsan 3-4 na umuwi. Pag may activity sa school. Less rice lang ako guys. More on gulay talaga ako. Mas marami pag nakain kong gulay kaysa rice. Natutunan ko ito guys yung doon ako sa Hong Kong, yung nag-DH ako sa Hong Kong. Nag-DH ako sa Hong Kong guys, 3 months lang. Umuwi ako. Hindi ko kaya. Akala ko kasi madali lang kasi plano ko sana mag-cross ng Canada. Hindi pala ganun kadali. Kaya umuwi ako. Natawa yung agency na ina-applyan ko kasi sabi niya, magti 3 months ka pa lang sa sa Hong Kong, nag-a-apply ka na for Canada na. Iba no. Wala pa masyadong experience. Kasi mostly kasi madali lang kasi mag-cross country sa Hong Kong. Akala ko din naman ganun lang kasimple. Nag-stricto na sila. So guys,